Sa paggamot po ng manok katambayan, pinaka-the best talaga gabi yung magpa-take po tayo. So yung painom po natin ngayon is Panamux Caplet. Sa pag bacteria flushing, pinakamaganda sa aga. So yung pinaka the best na magpainom. Sana po magandang araw po sa ating lahat ng katambayan. At ito nga, umulan na naman po sa city. At ngayong araw po ito, yung pag-uusapan po natin yung pag-aalaga ng manok sa city at probinsya. Kung ano po yung pagkakaiba. Dito po sa city, mahigit 4 na taon na po tayo nag-aalaga ng manok. At masasabi ko po talaga na yung pag-aalaga po dito sa city, halos lahat po ng pwede nyo pong pagbintahan ay nandito na po. Yung sa pangkarni po natin dati ay nagsusupply po tayo sa mga tindahan po, mga nagbebenta po ng buy and sell, tayo po yung nagsusupply. At minsan tayo din po yung nagtitinda po sa tabing daan para mas malaki din po yung kitain. Ang kaibahan nga lang sa pagsusupply po ay pwede kang mag-produce po ng maraming karne at ikaw mismo yung magsusupply sa kanila. Samantalang kung ikaw lang yung magbebenta ay may limit ka po. Kumbaga, kung ilan lang po yung ibebenta ngayong araw, hindi din po kasiguraduhan na maubos din po yan kumpara po sa pagsusupply na may kontak ka kung ilan po yung kukunin nila sa iyo. Yung pagbebenta kasi sa tabing daan, hindi ibig sabihin na kung 50 yung i-display mo, maubos nyo po yan lahat. Ganon po ang diferensya niya. Yun nga lang, mas mataas ng konti yung kikitain nyo o sa per kilo. Mas mataas ng 50 pesos kumpara po sa pag-susupply na mas mura po ng 50 pesos. 50 pesos kasi yung karaniwan na pinapatong ng mga nagbibenta, nagbabuy and sell. Dito sa city, marami ka pong pwedeng pagsupplyan. Sana po dyan yung Aris Kalduhan, mga restaurant, at kahit yung sa palengke po, pwede tayo magbenta. Yung mga cruise heritage natin dati na ibenta po natin, wala naman po pagkakaiba po sa native kung lasa pag-uusapan kasi kahalin tulad din po ng lasa niya yung cruise heritage po natin, lalo na po pag naka-range lang po yung ating mga cruise heritage ay parang magiging native din po yung lasa. Nakaka-exercise po kasi yung ating mga alaga at the same time nakakain po ng mga damo, ng mga insekto. So yan yung napapasarap po sa cruise heritage, lalo na po pag pinagmerienda po natin sila ng mga organic feeds o organic po na pagkain, gaya po ng mga crack corn o di kaya yung pagbigay po ng azola, madre de agua, mulberry, panin ng saging, mga malunggay. Kakatulong po yan na mabago yung lasa ng cruise heritage po natin. At hindi na rin po mahirap sa atin na tumawid po ng mga ibang border checkpoint. Within the city, pwede ka magbenta kahit saan. At kagandahan sa city po, malaki yung population. So ibig sabihin, mas malaki yung demand. Ang pangit lang po sa city kung wala ka pong malaking area, kasi kung gaya po sa ating manukan dati na maliit lang yung area, may mga kapitbahay tayo, malaki yung chance din po na magkakaroon po tayo ng problema sa ating kapitbahay, lalo na po kung maramihan yung ating produce. Maaari tayong dumugi ng mga langaw, mabaho yung area. Kaya importante kung sakali na madami tayong kapitbahay, guduhin natin na linis po tayo palagi, aga at saka hapon, at palagi po mag-disinfect para iwas langaw yung ating manukan at iwas baho din po. Yung nga, limit din po sa pagpaparami kung malit yung ating area, kasi yung mga manok po minsan nag-iingay po yan. At pag nagkataon yung ating mga kapitbahay sa city, kung sa city ito nag-aalaga, ay maaari po tayong mareklamo po. Isa nga sa mga napuntahan po natin dati dito sa city, yung may madaming manok, si Sir Rain, ay umabot ng nasa 1,000 heads yung kanyang mga alaga, 1,800. Yung mga kapitbahay niya po ay nireklamo po siya dahil sa dami po ng langaw, maingay, at the same time mabaho na rin po kasi nga yung manok niya ay napakarami at maliit lang yung area. So yan yung pangit po sa city kung wala tayong malaking area. Kung sa probinsya po tayong mag-alaga, mas maganda din po kasi sa probinsya walang masyadong kapitbahay, lalo na po pag nasa bukid po tayo, nasa isang barangay, pwede tayong magparami kahit umabot pa ng 1,000, 2,000. Kahit sa ating area po, wala tayong magiging problema kung sakaling makalipat po tayo at mag-produce po tayo ng marami sa probinsya. Wala kang problema sa mga kapitbahay. Basta importante din po, linis din po, of course, disinfect. Kahit wala tayong masyadong kapitbahay. Yan ang pinaka-importante sa pagmamano kasi para iwas din po sa sakit. Isa po sa iwas sa sakit yung pag-maintain po ng kalinisan at disinfect
At the same time, kung magpaparami tayo, isang idea din po para maging malusog yung ating mga alaga, magbigay po ng mga antibacterial po sa kanilang patubigan, gaya po na paano magsporte. Pag-vaccine din po tayo pang depensa po sa mga malalang sakit. Yan yung kagandahan kung tayo po magpa-vaccine, na nagiging matibay po sila sa sakit. Kapag market naman po sa probinsya, pansin ko lang po, depende din po sa inyong lugar. Kung halimbawa may madaming restaurant sa inyong lugar, maganda rin po yan na pag-supplyan, pagbentahan. Pero ang gaya po sa atin sa Glan ay konti lang yung restaurant. May mga resorts, pwedeng pag-supplyan, pero hindi po masyadong marami yung resort sa Glan. Karaniwan na pwede nating magawa sa probinsya namin, sa amin, ay yung pagbibenta po sa palengke. O di kaya naman po ay pagbebenta mismo, ikaw magbenta sa tabing daan sa palengke. May pwesto kami sa palengke, kaya pwede rin po na doon ako mag-display kung sakaling makalipat po tayo. Isang advantage din po sa pag-alaga ng manok sa probinsya ay yung mga materialis na pwede nating gamitin, gaya po ng mga kawayan, mga kahoy, ay mas mura po kumpara po sa city. Dito sa city, wala kang mabibiling mura na kawayan dito. Kahit mga kahoy, wala po. Samantalang sa probinsya, kung ikaw magsisimula, pwede kang makahingi nga sa kapitbahay mo ng kawayan. Ikaw lang yung pumutol. Pwede kang pumutol po ng mga sobrang kahoy para gawing pang bakod. Pwede lang hingiin sa mga kapitbahay o sa mga kakilala. Sa pagkain naman, pwede kang makakuha po ng karaniwan na pwedeng panghalo ay yung bani ng saging. Yan yung karaniwan po na hinahalo sa mga baboy doon, pagkain po nila. Kamuting kahoy, pwede rin po na panghalo pagkain sa manok, mga saging. O nakakamura sa patuka, nakakatipid kumbaga. Sa pag-aalaga po kasi ng manok mo ngayon, hindi kumpara po ng dati na yung mga customer yung lumalapit sa atin. Ngayon dapat madiskarte ka at dapat maganda yung marketing strategy mo. Hindi pwedeng patunganga ka lang dyan. Dapat marunong ka mag-post, hindi ka mahiya mag-post sa inyong Facebook account. Yan po ang karaniwang labanan po sa pag-market, yung papopost sa online. Kaya wag po mahiya kasi pera na po yan. Yan na po ngayong araw mga katambay, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!